Sigurado ka ba sa kandidato na iyong binoto? Ngunit paano kung malaman mo na ninanakaw pala nito ang pera ng bayan? At pakitang tao lang pala ito sa ibang mga tao? Magtitiwala ka pa ba sa kanya? Kung ganun, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Mabait, masipag at higit sa lahat ay matulungin. Ito ang tingin ng karamihan ng tao sa isang mayor na nagngangalang Eduardo. Ngunit ang hindi nila alam ay kurakot ito at higit sa lahat ay nagpapakitang tao lamang. Ang karamihan kasi sa pondo ng bayan ay kanyang itinatabi at sinasarili nang sa ganon ay may pagpatuloy ang kanyang pagiging mayaman. Aling Tess, bibigyan kita ng 10,000 piso pero magpapakita ka sa kamera at sasabihin mo na natulungan kita sa anak mong may sakit. Pero kung tatanggihan mo ito, ay wala kang matatanggap sa akin, sabi ni Mayor Eduardo. Ngunit wala namang magawa ang isang ina kundi ang tanggapin ang bagay na ito para sa ikabubuti ng kanyang anak. Malubha kasi ang sakit nito at kahit papaano ay makakatulong ang 10,000 na ino-offer ng kurakot na mayor ng kanilang bayan. Sige po, Mayor, handa po akong gawin ang bagay na yan. Pero baka naman po pwede nyo nang gawing 15,000 para may maipandagdag po ako sa pambili namin ng gamot, sagot ng matanda. Napapakamot naman ang lalaki nang dahil sa naging sagot nito, ngunit upang maging mabango ang kanyang pangalan ay pinagbigyan niya ang matanda. Sige na, pero hanggang dyan na lang ang ibibigay ko sa'yo. Ang sabihin mo sa kamera ay sinagot ko ang pagpapa-ospital sa anak mo at pati na din ang kinakain niyo sa pangaraw-araw. Pati wag mong ipagkakalat ang ating gagawin. Kung hindi ay mananagot ka sa akin, pati na din ang pamilya mo. Pananakot ng mayor. Agad nilang sinimulan ang pagbibidyo at doon ay sobrang babango talaga ang pangalan niya sa lahat ng mamamayan sa kanilang bayan. Pagkatapos nito ay iniabot ni Mayor ang 10,000 piso at naglakad ito papalayo. Nang dahil doon ay nagtaka ang matandang babae. Mayor, di ba ang usapan po natin ay 15,000 piso ang itutulong nyo sa akin? 10,000 lamang po ito. Nagtatakang tanong nito. Kakamot-kamot naman si Eduardo at nag-isip ng isasagot sa matanda. Naku, Aling Cory, pasensya na po pero nalimutan ko. Wala pa po akong dalang pera sa ngayon pero uutusan ko na lang ang aking tauhan na ibigay sa inyo sa susunod na araw. Pagsisinungaling ng lalaki. Nang dahil doon ay tuluyan na silang nagpaalam, tinanong naman siya ng kanyang tauhan kung bibigyan pa ba nila ito ng karagdagang 5,000. Mayor Eduardo, kailan niyo po ako uutusan na ibigay sa kanyang kakulangan? Tanong ng tauhan. Ano? Tingin mo babalikan ko pa siya? Ang mahalaga lang naman sa akin ay ang bumungo ang aking pangalan. Huwag mo nang intindihan yung matandang yun dahil uto-uto naman yun. At wala naman siyang magagawa sa atin. Pag nag-ingay pa, ay alam nyo na ang gagawin nyo. Natatawang sabi ni Eduardo. Lumipas pa ang araw, linggo at buwan ay nawala na ang pangako ng mayor sa matanda hanggang sa nagkalimutan na. Ngunit ang kanyang pangalan ay patuloy na kumakalat sa buong bayan, pati na rin sa ibang lugar na siya ay talagang matulungin sa kanyang kapwa. Kahit noong panahon ng bagyo ay namigay sila ng relief goods sa mga tao, ngunit ang binili nilang bigas ay mumurahin upang ang kalahati ng pondo ay mapa sa kanya. Ang galing talaga ni Mayor, no? Ang dami niya talagang natutulungan. Kahit anong kalamidad ay handa siyang tulungan tayo. Sana siya na lang ang ating maging mayor sa matagal na panahon. Masayang sabi ng isang lalaki. Oo nga eh. Ang balita ko nga ay siya pa din ang magiging mayor natin sa susunod dahil wala daw ang may balak na kalabanin siya. Sagot nito. Talagang napapahanga ni Eduardo ang mga tao sa kasinungalingan, ngunit kakaunti lang naman talaga ang kanyang inilalabas na pera. Higit sa lahat ay ginigipit ni Eduardo ang mga magsasaka upang bilhin ang bigas ng mas mura pa sa kanilang bentahan. Ang 20 pesos na 1 kilo ay ginagawang 8 pesos ni Mayor Eduardo. Wala namang ibang pagpipilian ang mga magsasaka kundi ang ipagbenta ito ng mura sa kanilang alkalde.
Puro kasi ito pangako na bibigyan sila nito ng maayos na tirahan, pati na rin ng mga pangangailangan sa pangaraw-araw. Ngunit ang totoo niyan ay hindi naman ito para gawin ng lalaki. Marami nga itong natutulungan, ngunit mas marami ang kanyang nakukurakot para sa kanyang pamilya. Sa kabila ng pagiging malinis sa mata ng karamihan, ay may itinatago pala itong kasamaan. Talagang patuloy ang pagyaman ni Mayor Eduardo. Ang hindi din alam ng karamihan ay marami na itong naipapatayong bahay sa ibang bayan, pati na rin sa ibang bansa. Nakabili na din ito ng mga mamahaling sasakyan gamit ang pera ng bayan, ngunit ang sigaw pa din ng taong bayan ay ang kanyang pangalan. Mga tao nga naman, napakadaling paikutin ng mga isipan. Paniwalang paniwala sa mga ginagawa kong video sa social media. Sobrang dali talaga magkapera kapag nasa pwesto ka. Masayang sabi ni Eduardo sa kanyang alalay na nagsisilbi nitong kanang kamay. Kaya nga po, Mayor, pero hindi niyo po ba naiisip na baka malaman ito ng ibang tao at merong magsalita sa mga ginagawa niyo? Tanong ni Carlos na alalay ng Mayor. Ngunit lalo pang lumakas ang tawa ni Eduardo sa tanong ng binata dahil sa kanyang sarili ay kaya niyang bayaran ng lahat upang manahimik. Sobrang dami na kasi talaga ng kanyang pera na naipon at kung may sagabal man sa kanyang plano ay handa itong bumayad ng malaki upang tapusin ang sino mang mag-ingay. Kilala mo ko, Carlos. Hindi ako basta-basta at kung sino man ang kumakalaban sa akin ay magsisisi sa panghabang buhay. Alam mo kung bakit nandito pa rin ako sa pwesto ko? Yun ay nang dahil sa pera. Nakangiting sagot ni Eduardo. Ngunit ang hindi alam ng mayor ay matagal nang nakokonsensya ang binata sa kanyang mga nakikita. Ang natutulungan lang naman ng mayor ay ang mga taong binibidyohan nito para i-post sa social media at ang iba pang natutulungan ay ang binibigyan ng libreng bigas na binili nila ng mura sa mga magsasaka. Napakawalang hiya naman ng lalaking to. Isang araw ay mabibisto ka din sa mga pinaggagawa mo. Hindi ka dapat nasa pwesto dahil isa kang sakim. Inis na sabi ni Carlos sa kanyang isipan. Ngunit isang bagay pa ang nalaman ng binata na kanyang ikinainis. Carlos, kilala mo ba si Mang Gusting? Yung nahulihan ng bawal na gamot? Ako ang nagpakulong sa kanya, pero ang lahat ng yun ay palabas lang. Pinataniman ko yun sa bulsa, sabay ipinahuli ko sa pulis. Diba ang galing ko mag-isip ng paraan para bumungo ang aking pangalan? Pagmamalaki ng mayor. Hindi nito alam na si Mang Gusting ay ang tiyuhin ng binata na kanyang alalay. Opo, Mayor, napakagaling niyo po. Kaya nga po, nananatili pa din ako sa tabi niyo. Yun ay nang dahil sa hinahangaan ko kayo. Pakunwaring sagot ni Carlos. Sa kabila ng kanilang pag-uusap ay may kamerang nakatutok sa kanila na matagal nang pinapaandar ng binata. Balak niyang i-post ito sa social media nang sa ganon ay malaman ng lahat ng mga tao ang tunay na pagkatao ni Mayor Eduardo. Pagkatapos ng lahat ng ito ay matatanggal ka na sa pwesto. Hindi ko na makayanan pa ang ginagawa mo sa iba. Hayaan mo, Tito Gusting, at isang araw ay mapapalaya rin kita. Desididong sabi ni Carlos sa kanyang sarili. Maya-maya lamang ay nagpaalam ang mayor sa kanya at agad naman itong kinuha ang cellphone upang i-post sa social media ang kanyang kinuhanan. Nang dahil doon ay kumalat agad ito at marami ang nakakita. Hindi na nagdalawang isip ang binata at agad na pumunta sa kanilang bahay upang magpakalayo-layo dahil baka ang kanyang pamilya ang balikan ng mayor. Galit na galit ang mga tao nang dahil sa kanilang nalaman. Hindi na nakalabas pa ang mayor sa munisipyo dahil nakaabang na ang mga tao sa labas. Mayor, hindi ka makatao at mapagpanggap ka. Ang dapat sa'yo ay mabulok sa kulungan. Sigaw ng taong bayan. Agad ding napanood ni Eduardo ang video at alam niya na si Carlos ang may pakana ng lahat ng ito. Kahit na isa ay walang kumampi sa kanya. Pati na din ang matanda na binayaran niya ng 10,000 ay umamin sa mga tao na ganito ang ginagawa ng mayor upang bumango ang kanyang pangalan. Hindi nagtagal ay pumunta ang mga pulis sa munisipyo at kinausap ang mayor. Tamang-tama ang dating nyo. Palayasin nyo ang mga tao sa labas
at itakas niyo ako dito. Huwag kayong mag-alala at babayaran ko naman kayo ng malaking halaga ng pera, sabi ng mayor sa mga pulis. Ngunit hindi niya pala kakampi ang mga ito. Narito pala ang mga alagad ng batas upang siya isama sa kulungan at ito ay utos ng kataas-taasan. Babayaran ko kayo ng kahit na magkanong halaga. Sabihin nyo lang ay hindi nyo ako nakita at nakatakas ako, dagdag ng mayor. Ngunit wala na itong nagawa ng pusasan siya ng mga pulis. Pasensya na po, mayor, pero hindi po kami mga bayaran tulad ng iniisip nyo, sagot ng general. Mismong general pa ang humuli sa kanya para ipakita na hindi sila basta-basta. Simula nang mawala sa pwesto si Mayor Eduardo, ay naramdaman ng mga tao ang tunay na yaman ng kanilang bayan. Ang mga natira sa kanyang mga kinurakot ay naibalik at naipagpagawa ng mga pasyalan upang dumami pa ang mga turista. Ngunit ang gusto ng taong bayan na ipalit sa pagiging mayor ay walang iba kundi ang kanilang bayani na nagngangalang Carlos. Ang bawat tumatakbo sa pwesto ay dapat na may pagmamahal sa kanyang kapwa. Dapat ang iniisip ay ang mga problema na pwedeng solusyonan at hindi ang mangurakot ng malaking halaga. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.